Yung kasama mo dati sa Westmont. Sabi ko, oo. Naalala mo ba siya? Oo, kasi ikaw yung pinalitan niya doon sa bukid nun eh. Si Rene Tulabot po, kasama ko sa trabaho dati. At nung nilipat po ako sa Davao, siya yung pumalit sa akin. At nagsama po kami ng mga 2 buwan. Naging kaibigan ko po siya. Tuwing weekend, pag wala kaming trabaho, sinasama ko po siya sa bahay. And after 2 months, finally na-transfer na rin ako sa Davao. At hindi kami nagkita ng mga 6 na buwan. Every year, dun sa pinagtatrabahuan ko dati, bilang medical representative, meron kaming annual conference. So lahat kami pumunta sa Manila, at nung papasok na ako sa pintuan ng aming opisina, meron po ako nakitang lalaki na nakaupo po sa kanto ng aming opisina. Payat, medyo nakaganyan, tumutulo ho yung laway. Dumiretso ako, siguro nakalakad ako ng mga 10 steps. Bigla kong naisip, parang nakilala ko yung lalaking yun. So bumalik ako, tiningnan ko siya uli, pinagmasdan ko mabuti yung itsura niya, at tinanong ko, Rene, ikaw ba yan? Hindi ho siya nakaimik. At bigla siyang umiyak. Sabi ko, bakit anong nangyari sa'yo? Hindi kita nakilala. Sabi po niya, na-stroke ako 3 buwan pagkatapos natin maghiwalay. In-airlift ako sa Manila, nilagay ako sa ospital. Gumastos naman yung kumpanya para sa akin. Pero nung nakita nilang wala na akong pakinabang, dahil na-paralyze ako, tinerminate nila ako, binigyan nila ako ng separation pay, pero yung binayad nila sa akin, kulang pa sa gastos ko sa ospital. Osler, hindi na nag-aaral ang aking mga anak. Sabi ko, bakit nandito ka? Sabi niya, humingi ako ng pamasko. Mga kapatid, pasensya na po kayo pag naalala ko, naiiyak ako eh. No? Pero, awang-awa po ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Binigyan ko po siya ng pera. Pagtingin ko po sa pitaka ko, 300 pesos lang. Sabi ko, partner, wala rin akong pera, hati na lang tayo. Sa'yo na yung 150. At habang binibigay ko po sa kanya yung pera, umiiyak po ako. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi naawa po ako sa sarili ko. Dahil meron po akong pamilya. Ayan. At tinanong ko po yung sarili ko, mga kapatid. What if nawalan ako ng trabaho? What if nagkasakit ako? Yun talagang nagkasakit. What if namatay ako? Saan pupulutin yung mga mahal ko sa buhay? Mga kapatid, naisip ko yung kaibigan kong iniimbita ako sa ganitong klaseng negosyo. Bigla ko po siyang naisip, 5 taon po niya akong iniimbita. Hindi ko pinapansin dahil ang yabang ko dati. Sabi ko, tuturuan mo akong kumita. Mas magaling ako sa'yo. Pero nung nakita ko po yan, nung nakita ko po si Rene, bigla ko pong naalala yung kaibigan kong inaalok ako nitong negosyong ito. Dito sa industriyang ito. So finally, pinakinggan ko po. At nung napakinggan ko,
5 taon po niya ako iniimbita. Nung pinakinggan ko, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ako pinilit nun? Mga kapatid, bigla po ako nag-resign. Ito sa December, nag-resign po ako, kinalimutan ko yung trabaho ko. Pinag-aralan ko pong mabuti itong negosyo na to. Mga kapatid, after 7 months, naging milyonaryo po ako dito. So kung ikaw nakikinig ngayon, baka ang pakiramdam mo, okay pa ako eh. Pero what if, merong nangyari sa'yo? Saan pupulutin yung iyong mahal sa buhay? A lot of times, we are happy with how we live right now. We are happy with the way we earn right now. Masaya na po tayo. Kagaya ko dati. Mga kapatid, ito pong DXN, isa pong negosyo para sa mga taong yung bang petsa 15 na, kinakabahan. Bakit? Darating yung bayaran, electric bill, matrikula, bayad sa credit card. Bakit hindi malaman kung saan ilalagay yung pera? Ganun-ganun po yung buhay ko dati. Pag pupunta po ako sa palengke, hinahanap ko parati yung pinakamurang isda, pinakamurang karne, pinakamurang gulay. Ang hindi ko naisip yung pinakakain ko, yung pinakamahal ko sa buhay. Pag pumupunta po ako sa mall, ang pinipili ko pong damit, yung sale. Sabi ko sa sarili ko, I deserve more than this. Kaya ginawa ko po itong DXN. Hindi po para sa akin, kundi para sa mga mahal ko sa buhay. At nung pinag-aralan ko, na-realize ko na ito palang DXN na negosyo, napakasimple. Hindi simpleng gawin, hindi ko kaya-assure nun, mahirap. Wala namang madali. Tama? Nagdaniwala ba kayo doon? Yes. Pero po, kahit na hindi ka nakapag-aral ngayon, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong magdamit, okay lang po. Dahil yung prinsipyo po ng negosyo natin, madaling intindihin. Hindi mo kailangan mag-English ka. Kung ikaw nagsasalita ng Chabacano, pwede mong gawing negosyo to. Kung nagsasalita ng Chinese, Tagalog, pwede. Bisaya ako, Bicolano po ako. No? So kahit na anong dialect, pwede. Matanda ka man o bata, okay lang. Nakita niyo yung labandera kanina? Pag nakita po ako noon, yumayapos po sa akin yon. Hindi halos marunong magtagalog. Kinaray lang ang alam nun dahil taga Haniway po yun, labandera. Mga kapatid, inintindi ko lang po kung ano yung DXN. At nakita ko pa, eto lang pala yung dapat nating intindihin. Tingnan nyo. Ayan, oh. Itong konseptong wise consumerism. Sabi mo, Osler, English yan ah. Medyo ang hirap namang intindihin. Mga kapatid, ito pong wise consumerism is a concept about consumers. Naniniwala ba tayong consumers tayong lahat? Yes. No, ano nga ang consumer sa Tagalog? Consumption? Di ba? Ha? Mamimili. Di ba? Alam po nating mamimili tayo, tama ba? Yes. Ang hindi po natin alam, may dalawang klase palang mamimili. No? Yung una, yung tinatawag kong regular na mamimili, at yung pangalawa, yung tinatawag kong wise na mamimili. Sabi ng mga kaibigan ko, Osler, ano naman yung kaibahan yan? Sabi ko, yung regular na consumer, yan yung mga mamimiling ang hilig magpalugi. Sabi nila sa akin, ha? Matagal naman ako namimili na. Ibig mo sabihin, lugi ako? Sabi ko, oh, bakit? Sabi ko, saan ka ba bumibili ng mga groceries mo? Sabi niya, sa tindahan. Oh, pag bumili ka ba doon, kumikita ka? Sabi niya, hindi. Ilang taong ka nang bumibili doon? Sabi sa akin, matagal na. Oh, tinapi ka ba nung may-ari ng grocery store? Sabi sa'yo, uy, partner, salamat ha, dahil pinayaman mo ako. Tinapi ka ba? Sabi niya, hindi rin. So, ito palang regular consumer, ang hilig magpalugi, hindi niya alam, no? Bumibili siya sa grocery store. At alam niya, nalugi siya dahil ang tawag dyan, gastusin. Tama ba? Yes. Sa English, ano nga? Expenses. Now, dito po sa DXN,
naisip ko na ito palang gastusin natin, pwede nating gamitin para kumita tayo ng pera. Okay ba sa inyo yun? Yun po yung naintindihan ko. Sabi ko, kung matagal na akong gumagastos, bakit hindi ko pagkakitaan yan? Tama ba? Correct? Yun lang po lang alamin natin ngayon. Sa palagay nyo, mahirap intindihin yun o napakadali? Mga kapatid, yan po yung inintindi ko. No? Bakit? Sabi nila, Osner, ano naman kaibahan nung regular doon sa WISE? Sabi ko, yung WISE, eto, yung member ng DXN. Sabi niya, yan po yung itsura ko siguro mga 13 years ago, no? Ayan, no? Sabi niyo, pogi, di ba? Oh, saan mas pogi ngayon, no? Dati. Oh, kita niyo na? No? Ang wise consumer daw, yung member ng DXN, sabi nila sa akin, Osler, bakit wise consumer ang tawag ang member ng DXN? Kasi pag sumali po kayo dito, bibigyan kayo ng, ang DXN po, parang grocery store. No? Para sa akin, huwag nyo nang tingnan na nasa mall ito. No? Opisina. Para sa akin po, ang DXN, makikita nyo yan. Meron tayo sa Parañaque, meron tayo sa Bulacan, meron tayo sa Davao, more than 200. No? Ang tawag ko dyan, grocery store. No? Now, pag sumali kasi kayo dito, bibigyan kayo ng discount card. Sino gusto ng discount card? Pakitaas ang kamay. Yan, lahat pala tayo, mahilig sa discount, eh, diba? Now, ang maganda dyan, may pribilehiyo. Tawag namin dyan, privilege card. Ano yung mga pribilehiyo na matatanggap mo? No? Ang una, pwede maka-drive ng kotse mong gustong drive-in. Sino ba may gustong kotse dito? No? Pangalawa, pwede mong mapaaral yung anak mo sa gusto mong eskwelahan. No? Pangatlo, pwede ka makatira doon sa bahay mong gustong tirahan. Sino gusto makapatayo ng bahay dito? Pakitaas kamay. See? Ano pa? No? Pwede kang makabayad ng utang. Sino pwede gusto makabayad ng utang? Pakitaas kamay. Yung iba ayaw na magtaas. Bakit? Nakalubog na. At panglima, pwede ka ditong mamuhay na walang amo. Tapos meron pang dagdag. Makaka-travel ka ng libre. Gusto ba ninyo yun? Yes! Sino gusto maka-travel ng libre? Pakitaas kamay. Oh, tapikin nyo naman yung mga katabi nyo, sabihin mo, kumuha ka na kasi ng passport. Diba? Pero alam nyo kung anong pinakagusto kong pribilehiyo dito? Ha? Discount card kasi to. Yung diskwento talaga gusto ko dito. Ano yon? Yung 15 to 25% na lifetime discount ko na pag nag-grocery ako dito. Okay ba sa inyo yun? Okay na okay? Okay. Now, itong DXN grocery po ito. Tama? Now, sino yung nagkakape sa inyo? Pakitaas kamay. Anong brand ang iniinom nyo? Ha? Ano yung sabi? Yan yung ilang taon nyo nang iniinom yan? Ha? Meron ako narinig. Nescafe. Ilang taon nyo nang iniinom yung Nes X? Ha? 2 years. Yung Nescafe, ilang taon na? Now, sa tagal nyong binibili, saan nyo binibili yan? Kumita na ba kayo ng pera? Mga kapatid, okay ba sa inyo na palitan natin yung kape nyo? Halos pareho lang yung presyo. May diferensyang konti, pero pwedeng maging libre. Napapakita ko sa inyo mamaya. Papalitan nyo lang yon, pero kikita kayo ng pera. Okay ba sa inyo yun? Okay, mga kapatid, palitan po ninyo yung kape ninyo ng Lingsi 3-in-1 coffee namin. Ang galing po, mababa yung caffeine, kaya hindi kakaba-kaba yung dibdib mo. Pero ang sarap po ng lasa, no? I dare you to subukan po natin. Ano pa? Meron po tayong black coffee, no? Para doon sa mahilig doon sa walang creamer. Meron rin po tayong yung kape na may tsokolate. Meron rin po tayo ng tsaa, no? Ang galing po nitong tsaa natin, no? Maganda po ito sa mga taong makalimutin. May makalimutin ba dito? Ha? Marami, may utang, di ba makalimutan yan? No? Kasi ganoon ako dati, no? Itong speaker tipo makakatulong doon sa mga kalimutin. Ano pa? Meron po tayong tsokolate para sa mga bata. Yun, no? Yung anak mo medyo talagang yung parating nanghihina, bigyan po ninyo ito. Kasi yung anak ko po, binibigyan ko nito. Alam nyo, ang galing po na epekto sa kanya dahil gumaling po siya sa klase, no? Tumalino lalo yung anak ko, no? Ano pa maganda mga kapatid? Meron po tayong juice, meron tayong vitamin C, meron po tayong vitamins, yung RGGL namin, meron po tayong cereal, no? Pwede po nating ipalit yan doon sa cereal ng mga bata, no? Kikita ka pa. Ano pa maganda? Meron po tayong potency, no? Sino nangangailangan niyang potency, no? Sino ba may mga asawa? Mga babaeng may asawa na dito, pakitaas ang kamay. Ha? Dalaga pa kayo lahat? Ako may asawa na. Dati. Oh. Bakit tinatanong mga babae? Kasi kung yung asawa nyo, no? Kung ang matigas na lang sa kanila,
Ubo na lang, wala nang iba. Ito yung solusyon. No? Isang kapsula lang, araw-araw, no? Isang oras bago matulog, uminom nito. Pag pinainom nyo, asawa nyo nito, grabe, parang si Tarzan. Oh! No? Ang galing po niyan, mura pa, no? Ano pa maganda mga kapatid? Meron po tayong shampoo, no? Meron tayong shampoo. Meron po tayong body foam, no? Yung sabon sa katawan, no? Alam niyo itong mga babae, ang daming hilig na sabon ito. Iba-iba. May sabon sa paa, may sabon sa ulo, may sabon sa muka, may sabon sa kung saan-saan, may sabon. Ano? Pero ito po ang ating sabon special po ito. Para ito sa mga babae o lalaki na pag inangat yung kamay na ganun, kumakanta si Freddy Aguilar. Anong kanta? Madilim ang iyong paligid. Pag angat ng kabila, hating gabing walang hanggan. Pagtingin sa singit, midnight, not a sound. Kung kadiliman ng mundo, problema natin, eto po yung solusyon, no? Ang gagawin po natin, kumuha tayo ng labakara, no? Basain natin yan, patuluan natin ng mga 4 na patak, pabulain, at yung bumubulang labakara, yan po ang ikuskus natin sa pinakamadilim na parte ng katawan natin. Magbibigay liwanag po yan. Ha? No, ano pa mga kapatid? Meron po tayong baby powder, meron po tayong lotion, meron tayong skin cleanser, no? Yung mga pampabeauty, no? Ang galing, meron po tayo niyan. Meron rin tayong lipstick, no? No, sa mga pare ko, pwede na tayo, ha? No, ano pa? Meron tayong sabon, no? Alam niyo, gustong-gusto ko po itong sabon na to, no? Paborito ko to. Nakita niyo na ba ako dati? Sino ba yung ngayon lang ako nakita? Pakitaas kamay. Ngayon lang ako nakita talaga? Sigurado? Gusto niyo pa makita yung itsura ko dati nung hindi pa ako gumagamit ng sabon na yan? Ready na kayo? Yes. Tatabi ako dito para makita nyo talaga. Okay? Konti lang naman ang diferensya, pero makikita nyo talaga. Okay? Ready na? Yes. O, count tayo to 3, ha? 1, 2, 3. Di ba? Iba yung diferensya, di ba? Iba talaga yung diferensya, mga kapatid, no? Ang laki. Sabi nung asawa ko, mabuti na lang, Osner, gumamit ka niyan kasi mas cute ka ngayon. No, ano pa mga kapatid? Meron po tayong baby oil, no? Meron tayong massage oil para sa mahilig magpamasahe. Meron rin po tayong toothpaste. Sino na nangailangan ng toothpaste dito? Nagsisipilin niyo ba kayo? Bakit hindi na kumikilos yung mga katabi niyo? Sige nga, bugahan niyo nga ng hininga yung mga katabi niyo. Sige. O bakit nahihiya kayo? Alam niyo, ang galing nitong toothpaste na to. Napansin ko dito, pag ginamit mo to sa umaga, sa gabi, kinabukasan, hindi masyado nangangamoy yung bunganga mo. Lalo na kung wala kang bulok ng ngipin. Of course, kung may bulok ka ng ngipin, gumamit ka nito, sabihin mo sa akin, Osler, pareho pa rin yung amoy ng bunganga ko kagabi at saka ngayon. Sige na, bukas nga ng bunganga. Partner, hindi na maputi yung ngipin mo eh. Itim na. Siyempre, dapat walang bulok yung ngipin mo para hindi mangamoy, ano? Nililinisan mo yung dila mo. But this can help. Sabi nila, Osler, ang mahal naman ng toothpaste nyo. Sabi ko, bakit? Magkano ba yan? 215. Ano mas mahal? Yung 215 o yung Colgate na tigwa 120? Saan mas mahal? Saan mas mahal? 120 o 215? Ha? 215, tama? Mali. Alam niyo kung bakit? Ang ilalagay nyo lang doon sa toothbrush ninyo, mga kasing laki lang nung pea. Alam niyo yung pea? Yung parang green peas? Kasing dami lang nun. Alam niyo kung bakit? Pag nilagyan mo sobrang dami, maanghang masyado. So makakaubos ka ng 2 tubes ng Colgate, isa lang nito. So saan ngayon mas mura? Ito. So pwede ba natin tapikin yung ating mga katabi, sabihin, partner, magpalit ka na ng toothpaste mo. Ang maganda pa kapatid, tingnan mo ha, ang maganda pa dito, nakatipid ka na, hindi ka pa lugi, kikita ka ng pera, tapos meron ka pang natural na produkto. Alam niyo bang pwedeng lulunin yan? Oo, kasi natural eh. No, organic toothpaste yan. At pwede kang kumita. At yung mga kaibigan nyo. No, ano pa maganda mga kapatid? Meron po tayong sabong panlaba. No, mga mister, sino ba yung pinalalaba dito ng mga misis? No? Etong galing, no? Maganda yung pang washing machine. Tapos ang maganda dyan, baka i-improve natin yan, no? Now, ano pa maganda? Meron po tayong candy. Ang dami po natin produkto, hindi ko pwedeng i-discuss lahat sa inyo ngayon. Pero ano bang napansin nyo doon sa mga produkto pinakita ko sa inyo? Binibili nyo na ba yan? Yes. Iba lang ang brand, tama? No, sasabihin nyo, Oster, sanay na ako doon sa ginagamit ko eh.
Bakit ako magpapalit ng brand? Bakit papalitan ko nung DXN products? Unang-una, no? Pag nagpatuloy, pagkatapos po nung seminar natin ngayon, no? Tapos nagpatuloy pa rin tayong bumili dyan sa SM ng sipil, ng toothpaste, kape. Parang nagdesisyon ka na rin na magpalugi habang buhay. No, sinong gusto magpalugi? Pakita sa kamay. O, kita mo, palakpakan natin sarili natin. Ayaw natin pala magpalugi. Di ba? Pangalawa, mga kapatid, tatalunin po ng DXN products yung mga ordinaryong grocery items sa binibili natin. Alam niyo kung bakit? Meron po tayong special na nilagay dyan. No? Anong nilagay? Ayan, no? Hindi. Ang maganda pala una, ginagawa ito ng DXN. No? Isang kumpanya na dedicated na tumulong sa mga taong mapaigi yung buhay. No? Tapos, yung mga produkto po natin hindi basta-basta kasi meron po tayong mga ISO certificates, no? Halal certified po tayo, at meron po tayong sariling factory and farm. Kaya nakokontrol natin yung presyo, nakokontrol po natin yung quality. No? Ano pa mong maganda? Yan po yung special ingredient ng ating mga produkto, no? Ganoderma. Ang tawag po ng mga Tagalog diyan kabuti. Tawag ng mga Bisaya uhong, no? No, kurapdup, no? Pero ito ibang klase. Bakit? Nakakain ito kasi more than 38,000 po yung mga ganitong klaseng mushroom. Makakita kayo. Kaya lang mga 2,000 lang yung pwedeng kainin, no? Ito po yung nilagay, no? Now, marami po. Ano bang benepisyo makukuha nyo pag in-incorporate natin to sa ating mga kinakain, ano? Anong benepisyo makukuha natin? Ang dami po, no? Kung i-discuss ko po isa-isa yan, aabutin po tayo ng hanggang bukas, hindi tayo matatapos. Naka-enumerate po lahat yan. Alam nyo, challenge ko sa inyo ito, ha? Mag-type lang kayo ng Ganoderma lucidum sa inyong Google. Makaka-access po kayo ng more than 750,000 websites. Ganun po kasikat yang mushroom na yan, no? Alam nyo, mas maganda siguro, rather than discussing that, i-share ko na lang sa inyo yung experience ko. Okay ba sa inyo yun? Yes. Alam nyo po, sumali po ako dito dahil naghanap po ako ng isang kumpanya na merong produkto na kayang back-upan yung kumpanya. Kasi kung ako na lang rin magninegosyo, sisiguraduhin kong yung produkto ko, kayang i-representa yung kumpanya. Bakit? Negosyo ito eh. Hindi, mag-aaksaya ka ng panahon. So, pinili kong mabuti. No? Now, naging interesado po ako sa produkto dahil nung sumali po ako dito, 38 anyos na ako. At pag tinitingnan ko po yung balat ko, kinakabahan po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi nangungulubot na. Sabi ko, nagsisimula na akong tumanda. Sabi kong ganun. So sinubukan, sabi ko, wala na mawawala sa akin. Magkakape lang naman ako, iinumin ko yung vitamins. So sunibukan ko, kapatid. Ladies and gentlemen, I've been doing DXN for the past 12 years of my life. I'm already 50 years old. Mukhang 50 ba ako? Di ba mukhang 51? Mga kapatid, nagulat po ako after mga 3 weeks. Gumanda po yung balat ko. Sabi nga nung teacher ko, pag nagkikita kami, Osler, you are the youngest looking student present here tonight. Kasi pag nakita po ninyo yung aking mga classmates, nakauban lahat. Wala po akong kahit na single strand of white hair, gray hair. Wala. And at 50, wala po akong gamot na iniinom. Wala po akong high blood. Wala po akong rayuma. At ang maganda po, tingnan nyo mabuti. 50 anyos na ako, kapatid. Mahilig po ako water rafting. Mahilig po ako mag-mountain climbing. At ang sport ko po na tinitrain ngayon, simple lang, kayang-kaya niyong lahat, triathlon. See? Mga kapatid, at 50, I cannot believe, hindi ko po mapaniwalaan na yung aking katawan hanggang ngayong ganito. Gusto ba ninyo magkaroon ng malusog na pangangatawan? Partner, palitan nyo yung brand nyo sa bahay, subukan yung gamitin ito, kikita ka na, babata pa yung itsura nyo. Sinong gustong bumata? Pakita sa kamay! Palakpakan natin sarili natin. Mga kapatid, no? Ang galing po ng DXN, no? Bakit?
Bakit ba tayo nalulugi pag bumibili tayo sa supermarket? Simple-simple lang po ang rason, ano? Alam nyo ba, na kada 10 pesos na ginastos nyo sa kape nyo sa supermarket, nalulugi kayo ng 6 pesos? Yun po ang nangyayari. Tuwing babayad ka ng 10 pesos para sa sabon mo, shampoo mo, nalulugi ka ng 6 pesos. Kasi ang binabayaran mo lang talaga dyan, 4 pesos lang. May tubo na may-ari nun. Saan na pupunta yung 6 pesos? Ayan, no? Sa marketing, sa distribution. Ang pinakamalaki dyan yung advertising. Alam niyo yung marketing ganito. Galing doon sa Colgate Factory, mag-hire sila ng empleyado para gawin. Ibabalot, lalagay sa truck, may truck driver, ilalagay sa estante, tapos ikaw bibili. Di ba? Ang ginagawa po natin, education. Tinuturuan natin yung mga, ano yung tawag doon? Consumers. Ano yung sa Tagalog na uli? Mamimili. Tuturuan natin. Na imbis malugi ka ng 6 peso, saan sa palagay nyo dapat papunta yan? Alam nyo, ang pinakamalaking gastos po, ayan, no? Advertising. Nung si Sharon Cuneta po, nag-advertise ng PH Care, alam nyo kung magkano binayad ng Unilab, pati, ano niya, yung mga royalties, 12 million. Saan nyo gusto mapunta yung 12 millions? Ki Sharon Cuneta na hindi tayo siguradong gumagamit? O ikaw na gumagamit? Yun lang ang ginawa ng DXN partner. Pag bumili kayo dito, ganun din. Kada 10 pesos na gastos nyo sa inyong kape, shampoo, toothpaste, 4 pesos lang rin binabayaran nyo. May tubo na si Dr. Lim dyan, yung may-ari. So yung majority ng 6 pesos dyan, ibabalik sa atin. Pero hindi ka babayaran. Kunyari, bayad ka dyan. No? Majority, kasi meron rin tayong, meron rin tayong marketing expense. Yung arkila natin sa opisina. Yung bayad sa gasolina ng barko papunta dito para dalhin yung produkto. Marketing expense yun. Pero ang malaking tinanggal dyan, yung advertising. Yung sa TV, yung sa newspaper. Yung budget na yun, ibibigay sa atin. Okay ba? O okay na okay? Pagbayad nyo dyan, kunyari, bumili kayo ng kape, 10 pesos. Hindi kayo susuklian. Ang gagawin, iipunan kayo ng puntos. Pag bumili tayo, meron tayong puntos, points. Ang maganda dyan, mga kapatid, yung points na yun, yun ang ibabalik sa atin. No, ang maganda dyan ganito, bibigyan ka ng cash discounts, bibigyan ka ng bonus. Sinong gusto ng bonus? Pakitaas ang kamay. Di ba tuwan-tawa tayo pag nag-grocery tayo, pag may bonus ka, yung gaganong-ganong ka sa SM, di ba? Tuwan-tuwa yung matatanda, nakikita ko dito, ang galing ng bonus. Bakit? Yan, no? Meron kang travel na bonus, meron kang profit sharing na bonus dahil doon sa points. Meron kang international bonus. Bakit? More than 156 countries po ang DXN. Babalik sa inyo. No? Kaysa yung kahit na topic, wala. Bibigyan ka lang kalendaryo, ayaw mo pang gamitin dahil ang pangit. Di ba? Di ba naintindihan nyo na ba ngayon? Ganun lang po kasimple ang ating negosyo. No? Now, maganda po ganito. Ano ba yung points sa pinagsasabi mo, Osler? Eto yan. Tingnan nyo, ha? Lahat po ng produktong bibilihin nyo sa DXN, shampoo, toothpaste, kape, no? Ang paborito ko, kape. Merong puntos yan, no? May puntos yan. Now, tuwing bibili ka, makakaipon ka. Now, pag kayo po nakaipon ng 1,000 points sa loob ng isang buwan, ibig sabihin, bumili ka ngayon, February 1, bumili ka ng isang bag ng kape. Meron kang points. Next week, bumili ka na naman, isang sabon. Meron namang points. Pag nakaipon po kayo ng 1,000 points, babayaran po kayo ng DXN. Ano sa palagay nyo? Maganda o napakaganda? Pag-uusapan natin mamaya kung kaya nyo yung 1,000 points. Okay ba? Yes. Now, ang maganda dito, yung points natin hindi nawawala. Para kayong binuksan ng alkansya dito ng DXN, ng puntos. Tuwing bibili ka, papasok din sa alkansya na yon. Naiipon yon, hindi nawawala. Now, tingnan nyo mabuti ha. Yung alkansya na yan, natanggal yung aking pinipresent. Ano? Di ba? Ayan. Okay. Ayan. Tingnan nyo ha. Ayan. Yan yung alkansya nyo sa DXN. Tuwing bibili kayo, may dadagdagan ng puntos yan. Yung puntos na yan, mga kapatid, naiipon. Now, bakit importanteng hindi nawawala ang puntos? Kasi po, yung puntos po sa DXN, yan ang basihan para ma-promote ka. Ang galing dito. So, kung hindi nawawala yung puntos, ibig sabihin, pag nag-grocery ka dito, maiipon lang na maiipon yung puntos mo, anong ibig sabihin nun? Mapopromote kang manager dito. Tama ba? Yes! So, pwede ba natin tapikin yung ating mga katipartner? Pwede ka pala maging manager dito.
Now, tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid. Tingnan nyo ha. Pag na-promote ka, anong ibig sabihin? Doon sa mga trabaho natin, pag na-promote tayo, anong ibig sabihin? Ha? Lumalaki ang sahod. Ganon din dito, pag na-promote ka, dahil sa puntos, lalaki rin yung kita mo. Anong ibig sabihin niyan? Pag lumaki ang kita mo sa DXN at dito ka nag-grocery, ang ibig sabihin niyan, habang tumatagal, nagiging mura yung produkto. Na pag bumibili ba tayo sa SM, anong nangyayari? Nagmamahal ang produkto, nagiging mura. At dahil dito, pag nag-imbita ka, kunyari, nag-imbita ka ng mga tao, sumali dito, yung puntos nila, puntos mo rin yun. So, bibilis yung promotion mo. Darating po ang panahon na libre na ang grocery mo. Sinong gusto libre grocery dito? Pakitaas kamay! Mga kapatid, alam nyo ba na isang araw lang, libre na yung grocery ko? 13 years na po ako sa DXN. Ano sa palagay nyo? Malaki yung savings ko o napakalaki? Sinong gusto malaking savings? Pakitaas ang kamay. No, kunyari yung grocery mo, 3,000 lang buwan-buwan. Kunyari makatipid ka lang ng 3,000 buwan-buwan. Magkano yan sa isang taon? Ha? 36,000. Ano kaya pwedeng bilihin ng 36,000 sa isang taon? Kita no, yun ang matitipid natin, kapatid. Huwag muna tayo mag-isip nung magiging milyonaryo ka. Isipin mo natin yung, pag nakatipid lang ako ng 3,000, makakabibili ko yung anak ko ng Levi's pants every month. Babayaran ko yung credit card ko dahan-dahan. Tama ba? Yes. No, ito ba maganda mga kapatid? No? Meron pong 3 paraan para kumita dito. Yung una, yung magpo-promote ka ng DXN. Siyempre, pag gumamit ka ng produkto, magkakaroon ka ng experience. Tama? Sino bang mga babaeng may experience na dito? Pakitaas ang kamay. Sa aming mga produkto. Iba naman talaga yung iniisip nyo, di ba? Grabe. Sabi ni Lola sa akin, ako may experience na. Lola, ilan po yung naging boyfriend ninyo? May asawa pa. No? Ayaw niyang mabuko. Baka maghiwalay sila. No? Malapit pa naman ang Valentine's Day. No? Now, dito, pag nag-promote kayo ng mga produkto ng DXN, dahil doon sa experience yung maganda, kikita kayo ng pera. Bakit? Pag member po kayo dito, meron kayong discount card, privilege card, di ba? 15 to 25% po yung inyong pwedeng tubuin. Dahil ibibenta nyo yung customer's price, meron kayong kita. Now, gusto ba ninyo yan o gustong-gusto? Ano pa maganda mga kapatid? Pangalawa, tuturuan lang po natin yung ating mga kaibigan na gayahin yung ginagawa natin. Ano ba ginagawa natin dito? Nag-grocery. No? Tuturuan po natin sila. Alam niyo mga kapatid, ganito eh. Na-realize ko, nasabi ko, ang tagal-tagal ko na, nalulugi ako, bili ako ng bili sa supermarket. Now, meron ba kayong mga mahal sa buhay? Yes. Gusto nyo ba silang malugi na lang habang buhay? Yes. Alam nyo, ginawa ko yung mga kapatid ko una. Mahal ko sila eh. Mga barkada ko, sabi ko, partner, itigil mo na yung kalukuhan mo, bili ka ng bili dyan sa Gaisano. Gaisano sa amin eh. Tagal-tagal mo nang bili dyan, wala ka nakukuha, kahit na 5 centavos. Partner, maging wise consumer ka, dito ka na mag-grocery, kikita ka na, babata pa itsura mo, makakatulong ka pa sa iba, pwede ka pang maging milyonaryo. Alam mo mga kapatid, no? Nag-imbita po ako. Inimbita ko yung aking kaibigan, kunyari, si Alvin. Kunyari kayo yan, inimbita niyo si Alvin. Pag si Alvin sumali sa inyo, no? Bibigyan rin siya ng privilege card. Alam niyo, yung discount card ninyo, merong number yan, may code. At yung code na yon magiging konektado po sa inyo. Ang maganda po dito, tuwing mag-grocery po si Alvin sa DXN, meron po kayong komisyon. Gusto niyo yun o gustong-gusto? No, ano pa maganda? Si Alvin ngayon natuwa. Ang galing ng produkto. Bumata ako. Sabi niya, bumalik sa akin yung enerhiya ko. Sabi niya, imbitahin ko rin si Boyet. So, inimbita niya si Boyet. Sumali rin. Nung sumali si Boyet, bibigyan rin ng discount card. Meron rin code, di ba? Ibig sabihin, konektado rin si Boyet kay? Si Alvin, konektado sa inyo. Alam niyo mangyayari? Pag nag-grocery si Boyet, si Alvin may komisyon. At dahil si Alvin nakakonekta sa inyo, kayo rin merong komisyon. Mas konti lang. Okay na okay. Ano ba maganda kapatid? Eto si Boyet, natuwa rin. Sabi niya, galing pala dito mag-grocery sa DXN. Ang ginawa niya, inimbita niya si Charlie. Pero si Charlie hindi niyo nakakilala. Bakit? Si Charlie pala taga Hong Kong. Meron po tayo sa Hong Kong. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak sa Hong Kong, pwede natin imbitahin yan. No? Now, maganda, si Charlie nagpalit ng produkto dahil mataba. Uminom ng kape. After 3 weeks, pumayat! Alam niyo kapatid, tuwing mag-grocery si Charlie sa Hong Kong, si Boyet na nasa Manila kikita ng Hong Kong dollars. Si Alvin na nasa Manila kikita ng
Hong Kong dollars. Ikaw na nasa Manila, kikita ng? Mas maliit lang ang kita mo kay Boyet. Maganda o napakaganda? Ito pala si Charlie, merong kamag-anak sa Hungary. Isang barangay, puro matataba. Ang tanong, mga kapatid, kakilala nyo pa kaya yan? Hindi nyo nga kilala si Charlie. Pero ang tanong, pag ito sumali sa DXN, yung kanilang privilege card o discount card, magiging konektado ba sa inyo? Yes! Mga kapatid, pag nag-grocery yan sa Hungary, kikita kayo ng Hungarian money. Hindi ko na alam kung ano yun. Pero aalamin ko dahil papunta ako doon sa March 2, no? Na maganda mga kapatid, ganito. Sabi ng mga kaibigan ko, Osler, kinakabahan naman ako, baka pag sumali ako dyan, baka biglang mawala yung DXN. Tama? Normal naman yung kabay. Kaya kung ikaw bago dito ngayon, kinakabahan ka, okay lang yan. Ganyan rin kasi ako noong una eh. Pero ang mga kapatid, ganito, no? Tingnan nyo. Tinanong ko yung nagtanong sa akin. Partner, hanggang kailan ka magsisipilyo? Bakit kaya ito ah? Lola, hanggang kailan po kayo magsisipilyo? Lagi daw nagsisipilyo kahit kung may ipin. No? Pero alam nyo ba na kahit wala ng ipin, nagsisipilyo pa rin? Paano nagsisipilyo yung walang ipin? Ha? Hindi, tatanggalin yung pustiso tapos sisipilyohin, di ba? Kumakanta ba yan? I can't smile without you. Di ba? Mga kapatid, tinanong ko hanggang kailan ka magsisipilyo, sabi sa akin, habang buhay. Sabi ko, pag nagsisipilyo ka ba, nauubos ang toothpaste? Nauubos? Anong ginagawa natin pag nauubos ang ating toothpaste? Ang maganda dito kapatid, tuwing bibili tayo, dahil nauubos, kikita ka uli. Tuwing bibili yung naimbita mo, dahil nauubos, kikita ka uli. Mga kapatid, hanggang kailan tayo magsisipilyo? Ibig sabihin, lifetime ka rin kikita. Okay ba sa'yo? Okay na okay? Mga kapatid, doon po ako na-excite. Doon po ako talaga sabi ko, ang galing nito. Kaya nga 13 years hanggang ngayon, kumikita po ako mga kapatid. Kasi alangan namang tumigil sila sa pag-inom ng kape araw-araw. Alangan namang uminto sila sa kakapaligo araw-araw. Tama? Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng example dyan. Unang buwan, kunyari, ako yan, kayo yan, ano? Nag-imbita kayo ng, ang gagawin nyo una pala, palitan nyo ang brand nyo sa bahay. Kayang gawin o kayang-kaya? Now, pangalawa nyo gawin, mag-imbita kayo ng 4 na kaibigan. Meron po tayong training dito kung paano mag-imbita. No? Yung 4 nyo na kaibigan na yan, meron pong 5 requirements. Pag hindi nakapasa sa 5 requirements, huwag nyo nang imbitahin. Dahil napaka-stricto po ng DXN. Stricto po. Bakit? Tingnan nyo ha. Ang DXN po, grabe ang awards niyan. Worldwide. At ang maganda po, pasok po tayo sa top 1,000 corporation sa Philippines. Pwede nyo i-check sa SEC. Ano-ano yung mga requirement? Kung meron kayong papel at ballpen, sulat nyo na para alam nyo kung sino yung imbitahin nyo. Number 1, dapat 18 years old and above ang imbitahin nyo. 18 years old and above, ha? Negosyo to, legal age dapat. Pangalawa, dapat marunong. Kung hindi marunong, huwag nyo na imbitahin. Stricto kami. Dito totoo. Dapat marunong, maligo, magsipilyo, uminom ng kape at mag-grocery. Meron ba kayong 4 na kaibigan ganyan? Imbitahin nyo. Turuan po nating maging wise consumer. Ha? Pag lahat kayo nag 1,000 points, tandaan nyo ba yung 1,000 points? Tandaan nyo? Pag lahat kayo nag 1,000 points, alam nyo magkano kikitain nyo? Malaki, no? 2,264 pesos. Now, sabi ng mga kaibigan ko, Osler, ang liit naman. Sabi ko, hindi maliit yan. Bakit? Ilang taong ka nang nagsisipilyo? Ilang taong ka nang nagkakape? Kumita ka ba kahit na piso? Wala. Partner, hindi ka pa napopromote, kaya maliit lang yan. Di ba? Puntos ang binabasihan? Hindi ka pa napopromote, baguhan ka pa eh. Sabi nila, Osler, magkano yung 1,000 points? Sabi ko, yung 1,000 points, mga 2,500 pesos. Sabi nila, ang mahal naman. Sabi ko, hindi mahal yan. Bakit? 2005, gumawa kami ng survey sa Cebu. Pumunta kami sa mga supermarket, tanong kami sa mga nanay, mga tatay na nag-grocery. Sabi namin, ilan po kayo sa pamilya? Sabi nila, 5, yung iba 3, yung iba 4.
Now, ilang tubes, anong paborito nyong toothpaste? Sabi nila, Colgate. Ilang tubes ang uubos nyo? So, ginather namin lahat ng data, nalaman namin na ang pamilyang Pilipino pala na 4 ang miyembro, nanay, tatay, anak, ang minimum na gastos buwan-buwan in 2005 was 2,000 pesos. Eh, anong taon na ngayon? Ma'am, magkano ginagastos nyo sa groceries nyo? Estimate. Ha? Hindi kayo nag-grocery? Hindi pa kayo nag-estimate. Pero maniwala kayo sa akin, kapatid, pag kinuwenta nyo, mas malaki sa 2,000 yan. Anong ibig sabihin yan? Sumali man kayo o hindi, gagastos ka rin. So, pwede ba natin tapikin yung ating mga katabi? Partner, gagastos ka na rin pala. Dito mo na lang gastos yan. Klaro ba? Klaro, klarong-klaro. Na magkano nga uli yung 1,000 points? Mga 2,005 average. Now, pangalawang buwan, mag-imbita kayo ng 4 uli. So, ilan na imbita nyo? 8 na. 8 na yan, no? Yung 4 na inimbita nyo nung unang buwan, gagayahin kayo. Kasi negosyo natin, gaya-gaya, putumaya. Mag-iimbita ng 4. Kung lahat kayo mag-grocery dito at bibili ng 1,000 points, magkano nga uli yung 1,000 points? Pag nangyari yan sa grupo ninyo, mga kapatid, ang kikitain nyo, mga 2,000 pesos. Sabi nila, maliit pa rin, Osler. Sabi ko, hindi. Bakit? Malapit na maging libre yung grocery mo. Magkano yung ginastos mo? Magkano yung bumalik? Magkano na lang yung grocery mo? Wala ba kayong napansin? Habang tumatagal ka dito, nag-iimbita ka, dumadami yung puntos mo, napopromote ka, lumalaki yung bayad sa'yo. Kasi nung unang buwan, 2,500 yung gasto mo. Pangalawang buwan, 2,500. Eh, may bumalik sa'yo. Magkano na lang? 600 na lang yung grocery mo. Ano sa palagay nyo? Negosyo natin, okay o okay na okay? Pangatlong buwan, mag-imbita uli kayo ng 4. Ilan na lahat na imbita natin? Yung 4 na inimbita nyo ng pangalawang buwan, gagayahin kayo, mag-iimbita ng 4. Yung 4 na naimbita nyo ng unang buwan, mag-iimbita ng 4. Yung 4 na naimbita nila, mag-iimbita ng 4. Klaro ba o klarong-klaro? Lahat kayo na grocery dito, bumili ng 1,000 points kada isa. Magkano nga uli yung 1,000 points? Mga kapatid, ang kikitain nyo, 17,000. Now, okay na ba sa inyo yan? Okay na okay? Mga kapatid, pag pagpatuloy nyo yan at hindi pumalpak yung sistema, siguro may mga kalahating milyon yan. Hindi naman perfect, ano? This is just an example, no? Pero kung 3 buwan, kumita ka lang kunyari ng 10,000, okay na ba sa'yo? Yes! How about 5,000? Okay na sa inyo? Yes! Of course, bakit? Pag nagpatuloy po tayo mag-grocery sa supermarket, lugi ka. Hindi ba? So mag-information dissemination tayo. Okay ba? Yes! Na mga kapatid, yung 1,000 points ba, kayang i-achieve yan? Now, patunayan natin na kaya. No? Baka kasabihin nyo, mahirap naman siguro 1,000 points. Ginamit kong produkto, yung kape. Paborito ko yan eh. No? Ilang bang points meron ng isang kape? Yun. Merong 118 points ang isang bag ng kape. Yan yung ibabalik sa atin. Ano? Now, maganda dito, ganito. Ilang nga sachet meron sa isang bag? 20 sachets. Ibig sabihin, no? Etong 1,000, pag divide mo, ng 118, ilang bags yan? 1,000 divided by 118, ilan? Very good. Ang galing mo sa mathematics. Gumanong ka lang, alam ko na yung sagot. Ano? 9 bags. Ibig sabihin, yung 1,000 points, 9 bags ng kape. Kape ang pinag-uusapan no? Now, ilan nga uling sachet sa isang bag? 20. So, 9 times 20, ilan? Very good. Ang galing mo talaga sa mathematics, no? 180 sachets ang 9 bags. Ibig sabihin, yung 1,000 points pala, 180 sachets buwan-buwan. Now, ilang araw meron sa isang buwan? 30, di ba? Now, 180 divided by 30, ilan? Very good. Ang galing mo talaga, no? Divide by 30, alam nyo ba na ang 1,000 points is just 6 sachets per day. Na kung ikaw may pangarap bumili ng kotse, magpatayo ng bahay na gusto mo, mapaaral yung anak mo sa magandang eskwelahan, makabayad ng utang, makatravel ng libre, gagawin mo bang harang yung 6 na sachet araw-araw para hindi mo maabot yun? Pwede ba nating harapin ating katabi, sabihin mo, partner, wag. Huwag niyong gawing harang yan. Bakit 6 na sachet? At pinakita ko sa inyo, kape pa lang.
Hindi ko pa pinakita yung toothpaste, shampoo, sabon. Mga kapatid, kung hindi kayo maka-achieve ng 1,000 points sa isang buwan, isa lang ibig sabihin, hindi ka naliligo, hindi ka nagkakape, hindi ka nagsisipilyo. So, klaro na ba ang negosyo ngayon o klarong-klaro? Now, mga kapatid, bakit 4 ang pinaimbita ko sa inyo? Bakit hindi 1? Bakit hindi 3? Bakit hindi 5? Bakit hindi 100? Actually, walang limit. Kung mas marami ka maimbita, mas malaki kita mo. Example lang naman yun eh. Kung isa lang, di mas maliit. Eh bakit 4 nga, Osler? Ilang linggo ba sa isang buwan? 4? Ilan ang imbitahin sa isang buwan? Ibig sabihin, ilang tao sa isang linggo ang kaya niyong imbitahin? Kayang gawin o kayang-kaya? O, palakpakan niyo yung sarili niyo. Na mga kapatid, paano sumali? No? Pagkatapos ng seminar natin, lapitan nyo kaagad yung mga taong nag-imbita sa inyo. Kung walang nag-imbita sa inyo, lumapit kayo sa akin. No? Tapos mag-sign up kayo ng application form. Mahal yan. No? 3 pesos. Di ba 3 pesos yun? No? Kung wala ka talagang 3 pesos, sabihan mo na lang yung nag-imbita sa'yo, partner, pwede bang installment? 10 gives. 30 centavos every month for 10 months. Negosyo ito, walang libre. Pagkatapos, no? Magbayad kayo ng rehistro, no? Alam niyo, rehistro, sabi nila, magre-rehistro pa tayo dyan. Sanay ho tayo magrehistro. Nung pinanganak kayo, nirehistro kayo. Tama? Nung mag-aaral ka, nirehistro ka. Tama? Nung nag-asawa ka, nirehistro ka. Tama? Nung nag-asawa ka, nagrehistro ka. Tama? Mamamatay ka na lang, irerehistro ka pa rin. Kapatid, negosyo ito. Magparehistro tayo, no? 2,500, no? Meron kayong starter kit at meron kayong produkto, 5, no? Plus meron pa kayong cheque. Okay ba sa inyo yun? Okay na okay? Now, pero meron kayong choices, no? Yung una, yung 850. Kasi baka sabihin niyo, Oster, dami ko naman bibilin. Actually, may choice kayo, no? Pwedeng 850, may kape ka na. At meron ka nung napakagandang starter kit. At meron po tayo ng 2,500. Yung 2,500 po, meron kayong 5 produkto. Meron kayong tsokolate, may kape, meron tayong toothpaste, at meron kayong vitamins. Ang maganda po dyan, ganito mga kapatid, gamitin nyo na kaagad yan. Bakit? Alam nga naman pumunta ka doon sa kaibigan mo. Alam mo, partner, ang sarap nung kape ng DXN. Ha? Masarap pa talaga? Natikman mo na? Hindi pa. So yung advice talaga namin yung 2,500, magnegosyo tayo eh. Kailangan may experience ka. Tama ba? So pwede ba nating tapikin yung ating mga katabi, partner, kailangan gamitin mo yung produkto. Na mga kapatid, ang maganda dyan ganito, no? Ano yung mga benepisyo nyo? Ano yung mga benepisyo nyo? Unang-una, lifetime member ka. Once a DXN member, always a DXN member. Pangalawa, meron tayong mga branches all over the world, 156 countries. Kung meron kang kamag-anak sa Canada, sulatan mo lang yung partner. Tigilan mo na yung pagiging lugi mo, mag-grocery ka na dyan sa DXN grocery store sa Canada, online ordering pa. Kung meron kayong mga kamag-anak doon, binigay po yung operations ng DXN sa akin. No? So matutulungan ko kayo doon. Meron po tayo sa Hungary. Pupunta po ako doon sa March 2. Meron tayo sa Amerika, meron tayo sa Singapore, meron tayo sa Saudi Arabia. 156 countries. Biruin nyo, meron kang 2,500, meron kang international business. No, ano pa maganda mga kapatid? No, walang time limit yung pag-achieve, pagpo-promote ng ating mga posisyon dito. No, hindi nawawala yung puntos eh. Puntos yung basihan para ma-promote tayo. So kahit na ikaw, napakatagal mong ma-promote, okay lang. Kunyari ikaw, hindi ka nagkakape, napilitan kang magkape, isang kutsarita, araw-araw. No? So isang taon, isang bag ka lang talaga ng kape. Para maging manager ka dito, 45,000 points. No, mga 386 bags yan. After 380 years, manager ka na dito. Punta ka dito, ganito ka na, ha? Manager na ako. Buhay ka pa? Dahil sa Ganoderma. Yeah? So, pwede tayo ma-promote dito. Ano pa mga kapatid? Meron tayong travel incentive. Pag nakuha nyo yun, bibigyan kayong 100,000. One time lang yun. Pero taon-taon po, meron tayong travel incentive. No, meron tayong requirement. Pag nakuha ng grupo nyo yung puntos sa required, makaka-travel ka libre. 2 beses po sa isang taon. Yung isa, local travel. Yung isa, international travel. So dito kung mahilig ka magbiyahe, kumuha ka na ng passport. No? Dahil makikita mo. Ang galing po ng DXN. Alam niyo kung bakit? I have traveled to more than 30 countries for free. No?
Ano pa maganda mga kapatid? Meron po tayong cellphone incentive. Konti lang, hindi pwede makabili ng iPhone, pero 12.5, one time lang pag nakuha niyo yung requirement. No? Meron po tayong separate training dyan. Ano pa maganda? Meron po tayong monthly profit sharing. Ang galing po nito dahil pag membro kayo ng DXN, para kang may-ari, para kang stockholder. So dun sa tubo ng DXN, meron kang porsyento doon, depende sa production ng grupo mo. Lifetime yun, buwan-buwan. Okay sa inyo yun? Okay na okay. Kaya hanggang ngayon, hindi nawawala yung DXN dahil inaalagaan natin, dahil kumpanya natin ito. Tayong lahat ang nagmamay-ari. See? Ano pa maganda mga kapatid? Meron po tayong inheritance. Pwede pong ipamana yung negosyo. Ang dami pong incidents, no? Na namatay yung tao dito, merong si Pete Ali sa Iloilo, namatay, kumikita po siya ng mga 150,000 a month. Yung asawa na walang kamuwang-muwang sa negosyo, kumikita ngayon ng mga 100,000 a month. Okay o okay na okay? Now, sa halagang 2.5, sa palagay nyo, sa benepisyong makukuha nyo, the best ang negosyo o napaka-the best ng negosyo? So, pwede ba nating tapikin yung ating mga katabi sa kaliwa? Sabi, partner, sumali ka na! Now, sasabihin nyo sa akin, Osler, ang daldal mo naman, ano nangyari sa'yo? Mga kapatid, ako po ay dating civil engineer. Bakit ba ako naging civil engineer? Sabi ng nanay tatay ko, Osler, ayaw naming matulad ka sa amin. Nagtanan kasi kami. No, ako, hindi ko natapos yung journalism ko. Yung mami mo, hindi board exam sa nursing. Alam nyo, natapos na lang po ako sa kolehiyo. Wala ho kaming bahay. So sabi nila sa akin, Osler, magsisikap kami na pag-aralin kayo. So go to school, get good grades, find yourself a safe, secure job. Alam nyo, napakabait ko pong anak. Hindi ko siniwa yung mga magulang ko. Naging innyinero po ako. No? Ayan po yung aking lisensya. Pero hindi po ako nakapag-abroad. Alam niyo kung bakit? In 1984, hiningan po ako ng placement fee, 150,000. So nung na-realize ko na 150,000 ang ibabayad ko, wala man ako nun kasi mahirap lang kami. Alam niyo, my world fell apart. Talagang na-discourage po ako. Alam niyo kung bakit? Gusto ko pong makapag-abroad kasi ito pong mga engineer galing sa abroad dati, galing sa Saudi. Inggit na inggit ako, ang yaman. Yayabang no? Merong kwintas dito, gold, ganyang kakapal. Ha? Merong singsing, gold. Merong bracelet, gold. Yung relo, gold. No? Kung minsan meron pang singsing dito sa ilong, gold. Kung minsan pati ngipin, gold. No? Parang may hepatitis. So ako, inggit na inggit po ako sa kanila. Kala ko, yaman nila, mga kapatid. Pero hindi ako makakaalis. So anong ginawa ko? Sabi ng mga kaibigan ko, Osler, huwag ka mag-alala, professional ka. Maghanap ka ng trabaho sa gobyerno. So alam niyo po, after 2 years, 1986, nakakita po ako ng trabaho with the government. Alam niyo anong nangyari? Nagtrabaho po ako mabuti, itong nasa site po ako, ang tawag sa akin, engineer! Sarap pakinggan kasi batang-bata ako, no? Pumapalakpak yung tinga ko talaga pag tinatawag ko engineer, no? No? Ganon, no? Astig, no? Alam niyo, after 1 month, na nagtatrabaho ka, ano matatanggap mo? Nung natanggap ko po yung initial kong sahod, munti ko pong sabihin sa sarili ko ng nanay, tatay ko, sinungaling. Sabi ko, itong 4,000 ba? After 10 years, baka bili kaya ako ng kotse nito? So palagay nyo. Sabi ko, ano sinasabi nilang maganda dito? So alam nyo, kinalimutan ko po yan. Galit na galit yung nanay ko. Alam nyo kung bakit? Sabi niya, I spent a lot of time, effort, and money sending you to school so that you will become an engineer. Only to find out na hindi mo gagamitin. Mga kapatid, practical lang naman po ako eh. Bakit ba ako nagtrabaho? Bakit ba kayo nag-aaral kung nag-aaral kayo ngayon? Bakit kayo kumukuha ng kurso na kahit na hindi mo gusto, kinukuha mo? Ha? Ano sa palagay nyo? Bakit kayo nandito ngayon, nakikinig para magnegosyo? Ano yung kailangan natin? Yes, kailangan natin ng pera. Bakit gusto natin magkaroon ng pera? Para makuha natin pangarap. Tama? Mga kapatid, sabi ko, hindi ko naman makukuha dito eh. Anong ginawa ko? Kinalimutan ko yan. So ginawa ko yung alam na alam kong gawin during that time. Ano yun? Maghanap ng ibang trabaho. So anong trabaho ko? Nakakita na ba kayo sa loob ng ospital? Na mga lalaki na ang buhok mukhang nadilaan ng sawa. Parating nakakurbata. May makintab na sapatos, makintab na bag, makintab na kotse pag naglakad. Wow! May dating!
pero wala nang datong. Kaya mga dalaga dito, mag-ingat kayo sa medical representative. Walang pera yan. Pogi lang ang itsura. Hindi, totoo. Alam nyo, after 10 years pong nagtrabaho ko, ang laki po ng naipon ko. Alam nyo, naipon ko? Utang! Hindi kasi ako marunong gumamit ng credit card, no? More than 300,000 yung utang ko sa credit card. Eh, ang sweldo ko taon-taon nung medrep ako, yan ang itsura ko. 17 years ago, ganyan ang itsura ko. Dahil sa utang. Kaya tingnan nyo kung yung inyong katabi, 30 years old lang, tapos mukhang 60 years old na, ang daming utang niyan. No? Mga kapatid, tingnan nyo. Ang itsura ko, grabe talaga noon, ano? So I had to find a way for me to pay my debt. Kasi grabe, no? Pag pupunta ako sa palengke, pipiliin ko yung pinakamurang isda. Pag pumunta ako sa department store, yung sale na damit. So sabi ko, I do not deserve this. Sabi ko, God wants me to be living an abundant life. So naghanap po ako ng isang source para kumita po akong dagdag, para makabayad lang ako ng utang. Ito po yung nakita ko. And I'd like to praise God, no? Na maging milyonaryo po ako dito in 7 years. Now, sino sa inyo dito gusto makabili ng kotse? Pakitaas kamay. Mga kapatid, I'd like to praise God dahil binigyan po ako ni Lord ng 17 sasakyan in 7 years. Sinong gusto makatravel libre? Pakitaas kamay. Mga kapatid, gawin mo yung maigi itong negosyo na ito. Bahil, tingnan nyo ha. Grabe po napuntahan ko mga countries. Ano? Ang dami, no? At iniimbita po kayo na sumama sa amin. Kasi masarap po yung, alam niyo pag umaalis po kami, yung mga kasama ko, sila Noel, no? Sila Erap, sila Rick, sila Delia. Pag kasama po kami doon, hindi po kami masyadong ganap na masaya. Kuminsan nga, nalulungkot kami. Alam niyo kung bakit? Kasi naiisip namin yung mga naiwan eh. Sana kasama natin dito si TJ. Sana kasama natin dito si Charing. Di ba masaya kung tayo lahat? Imagine niyo, kunyari pupunta tayo sa Malaysia, sabay-sabay tayong lahat na dito sa kwarto. Di ba ang saya? Yes! Yun ang gusto namin. Kaya galingan po natin, no? Kasi achievable yan. Tingnan niyo ha. Galing po ako sa Hong Kong, no? Hong Kong siguro mga 30 times na ako nakapunta doon. No? Tingnan, punta kami sa China. Yung asawa ko, tingnan niyo, parating nakayapos. Hindi dahil sa malamig, dahil takot siyang mapalitan. Di ba? Ano ba? Pumunta po kami sa Italy, no? Pumunta kami sa Switzerland, Australia, Canada. Alam niyo, sa Canada, pinag-uutusan ko yung mga puti. Kasi yung mga Pilipino, bilib na bilib sa mga puti. Ang ginawa ko, ginanti ko kayo lahat. Eh, hindi ako marunong mag-ski. Sabi ko, can you please push my ski? Yes, sir. Tapos, nakalimutan kong bigyan ng tip. Sabi mo ng isa, yeah, barat ang tinulak ko. No, ano ba? Pumunta po ako sa Mexico. Alam nyo, grabe sa Mexico, no? Nagulat ako sa Mexico. Alam nyo bakit? Yung mga bata, ganyang kaliliit, ang galing mag-Espanyol. Punta po kami sa Vietnam, punta kami sa Nepal. Alam nyo sa Nepal, ang galing dito sa Nepal, no? Nag-paragliding kami, yung nag-parachute ka na merong, no, nasa area ka, mga 1 hour. Tapos ang galing dito sa Nepal, pagdating ko sa airport, nanalo ako ng pagkalaki-laking trophy. Totoo. Nagulat ako, merong mga, andun yung ambassador, no, merong trophy, ang laki-laki. Sabi ko, what is this? We'd like to award you. What kind of award? The most beautiful boy in Nepal. In-award yung first runner-up, ayan, oh. Second runner-up, di ba? The most beautiful boy in Nepal, di ba? Oh. Macau, no? Punta kami sa Indonesia, grabe mga kapatid, no? Punta kami Singapore, kagagaling lang po namin, no? Kasama ko yung pinakabata naming distributor dito, barkadang-barkada ko yan, no? No? Si Eric Dumlao, kilala niyo ba yun? Bata pa yun, no? Yan, yun, oh, dito niyan. Oh. Mga kapatid, yung katabi ko dyan, dating welder yan. Ito, dating bodyguard ng mayor sa Pikit. You know, these are very ordinary people. No, ako lang naman ang extraordinary dyan. Bakit yan dati? Artista yan. Mga kapatid, nakapunta po ako sa
tinamad na po ako lagay-lagay ng picture eh. Bakit? Nagsawa na ako eh. No? Galing ako sa Hungary, pumunta ako sa Italy na naman. Galing ako sa Slovakia, Vienna, Greece. No? And this time, itong mga puti, no? Ganito kadami, mga puti, believe sa Pilipino. No? Nagsiseminar ako doon, nakabarong, kahit na malamig. Bakit? Dapat ang Pilipino sikat kasi ang tingin nila sa atin, katulong. See, nung narinig nila ako magsalita, inimbita na naman ako. Kita nyo? Partner, itaas natin yung bindila ng Pilipino. Di ba? Dito makakatulong po tayo, no? So mga kapatid, huwag kayong matatakot sumubok. Kasi kung hindi po natin gagawin to, anong gagawin natin? No, marami po sa atin nagrereklamo. Sama naman ang buhay ko. Nakakainis naman yung amo ko, yung sweldo ko kulang. Mga kapatid, sumali po tayo sa DXN. Para pag dumating po yung panahon at natanong natin sa sarili natin, what if nawalan ako ng trabaho? What if nagkasakit ako? What if namatay ako? Kapatid, hindi ka kakabahan dahil meron kang negosyong napatibay ang iyong kinabukasan. Maraming salamat po. At yung mga baguhan po, lumapit po doon sa ating mga nag-imbita sa atin, pasalamatan niyo po sila at magtanong po kayo kung paano kayo mabilis na makakapag-umpisa sa negosyong ito. So pasalamatan rin po natin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan? Good morning, DXN! Hello. I-announce ko lang po ulit, yung ticket for RSA is available na, pwede na po kayong bumili. Yung price niya is 80 pesos lang po. Yung RSA natin is on February 22, 1 o'clock sa Word of Hope. Dito lang po yun sa may tapat ng SM. Doon po yung venue natin. And then, February 14, magre-relaunch po tayo ng Ganoshi Lipstick. Dito rin po sa head office, Alauna po. Yung mga leaders pala mamaya, meeting tayo para pag-aralan natin kung paano natin i-BOM yung ganun, ano? Tapos mag-suggest kayo para ma-improve natin. Okay ba yun? So, kausapin nyo muna yung mga naimbita nyo tapos mag-training tayo dito after 30 minutes. Okay ba yun? Okay.
Good morning everyone. So mamaya pong alas 4 yung NDT culture natin. May I have the star diamonds and above? Siguro mas okay na lang po. Yung hindi po diamonds, pwede pong separate po muna tayo. We will have the discussion kasi for the diamonds. Diamonds and above, dito po, please stay. Tapos yung mga mag-NDT culture, dito na lang po tayo sa kabila for 4 p.m. session. Again, no, dito po yung mga diamonds and above, dito po sa kabila, yung mag-a-attend ng ating NDT culture. Speakers Bureau and the crowns plus diamonds, please stay here. Close, ma'am. Close. Dito nga. Oo, butando na ang training. Kasi mas malaki pa yung present, hindi ko na So, dito po kayo sa harap para maumpisahan na po natin ang ating pag-uusap.